So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hindi na po tatakbo bilang mayor si Digong, si Duterte sa 2025 election. So, alam naman po natin no, na si Digong nga po ay nag-file po ng COC nung October, no? So yung final niyang COC, siya yung tatakbong mayor, then yung vice mayor niya po si Baste. So kanina, sa interview niya po kanina, binanggit niya po na ayaw niya na daw po sa politika at ipapaubaya niya na lang daw po ito sa mga bata. So hindi ko lang po talaga alam kung seryoso si Digong dito pero pag-usapan natin 'yan. Okay? So ito yung ito yung parte ng interview niya. Okay. So ito nakita ko to sa SMNI. Yan. Sabi dito, dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na nga ba tatakbo sa pagka-mayor ng Davao City? Okay. So, actually, mga 2 minutes video ito, pero panoorin natin. Then, reactionan natin. No? So, ito. Panoorin natin to. Ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Pagbabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. As mayor, Mayor. pagbabalik, ano ang aabangan? Ang kulit nga, no? Mga bobo rin to, itong mga nagtatanong na to. Malamang vlogger lang to, no? Itong mga nagtatanong na to. Bobo magtanong eh. Resign na nga eh. Ulitin natin. Ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Pagbabalik. Wala na ako. Count me. I am retired. As mayor. As mayor, Mayor. pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila pulong nila. Yan ah. So, Hindi actually, mga 2 minutes video to, pero putulin muna natin dito. Okay. So, sabi ni Digong, hindi na raw po siya tatakbo. Resign na raw po siya. Ipapaubaya niya na lang daw po yung politika sa mga bata. So, si Inday, si Pulong, tsaka si Baste, no? Ewan ko kung nabanggit niya si Baste, no? So, ano ba to? Sintu-sintu ba to? Ano ba? Nakalimutan mo ba na nag-file ka ng candidacy? Wala niya, oy kayo mga taga Davao, resign na daw. Pero nag-file siya ng candidacy. Tingnan niyo to ha. Ito, pakita ko to sa inyo. Ito na balita ito, kailan? Wait lang. Ito, October 7, 2024. Ex-President Rodrigo Duterte runs again for Davao Mayor. Okay, so tumakbo siyang mayor nung October. Tapos sabi niya naman ngayon, 'di ba, resign na raw po siya. Retiro na raw po siya sa politika. So it actually mga kababayan, masama 'to. Masamang indikasyon ito. Kasi tandaan natin mga kababayan na yung running mate po ni Digong si Baste. 'Di ba? Si Digong yung mayor, si Baste po yung vice mayor po ni Digong. So kung sinasabi ni Duterte, ni Digong na siya po ay magreretiro na sa politika, tapos nag-file siya ng candidacy nung October, so masamang indikasyon po ito. Kasi ang mangyayari po dito, mas lalong lalakas po yung suspetsya natin na pag nanalo si Duterte, pag nanalo si Digong bilang mayor, at nanalo si Baste bilang vice mayor, magre-resign po yan si Digong. So ang ending nito mga kababayan, si Baste po ang magiging mayor ulit ng Davao City. Kasi siya yung vice mayor eh. 'Di ba? Oh. So bago natin balikan yung mga video na yan ni Digong mga kababayan, naalala ko kasi ito. So ito, nabalita po ito nung isang araw. Ito, naalala nyo to, di ba? October 8, 2024. Duterte to Sara, get out of politics. So pinagre-resign po ni Digong si Sara sa politika. Yung anak niyang si Sara. So sabi dito ayoko na panoorin yung video, baka makapiright pa tayo ng SMNI, no? Pero sabi ni Duterte dito, si Inday, pasalamat ka na lang sa Diyos. So naniniwala pala sa Diyos si Digong, no? Di ba? Pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Birang-bira yan, birang-bira sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas, pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can,
get out of politics, Duterte said in the press conference. So pinag-resign niya si Sara. So sabi ni Digong pa, continue natin, sabi niya pa dito, maghanap buhay ka. Negosyo, basta mabuhay ka lang ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika, huwag ka nang mag-ambisyon. Total, Vice President ka na. Sabi yan ni Digong. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, no, kung sinasabi nga po ni Digong ngayon na siya daw po ay magre-retiro po bilang mayor or bilang isang politician, isang politiko. So ewan ko lang no, kung seryoso kung seryoso ito no. Ayan kasi ang hirap pag sinungaling mahirap na paniwalaan yung sinasabi. Pero kung sakali mang seryoso po ito, na sinasabi nga po ni Digong na siya daw po ay magre-retiro na bilang politician or politiko. So, ang lumalabas dito, parang nagbibigay siya ng example sa anak niya. Pero ang labo din eh. Kasi binanggit niya si Inday yun. Ang labo talaga nito. Walang yan na to. Ito, ulitin niya kasi pinagre-resign niya si Inday, pero pinapasa niya naman yung politika kay Inday. Tingnan niyo tingnan niyo. Ito. Panoorin niyo to ulit. Oh. Count Mayor, I am retired. As mayor. As mayor, pagbabalik, ano ang abangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balik. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to eh. Nila Pulong, nila Inday. O, di ba? Pinagre-resign mo si Inday sa politika, pero sinasabi mo naman dito na retiro na ako sa politika, panahon na to nila Inday. So, sakit ng ulo ko dito. Actually, kunwari, ito yung sinasabi ko eh. Bilang isang DDS, no? Kunwari, DDS tayo, kailangan mong tanggalin yung common sense. Kailangan mong tanggalin yung critical thinking. Kailangan mo maging bobo, kailangan mo maging tanga, kailangan wag ka na mag-isip. Kasi kung Duterte supporter ka at ganito po ka-contradicting yung mga binabanggit ng idolo ninyo, sintu-sintu ka. Wala kang bait sa sarili. Iba-iba na yung sinasabi ng matanda, oh. Ewan ko lang kung ulyanin talaga ito or nagdadrama lang kasi malapit na dumating yung ICC. Pero ang point dito mga ka-streetwise, bilang isang DDS, katarantaduhan na lang po 'yan. 'Di ba? Katarantaduhan, kalokohan na lang po talaga ang maging DDS. 'Di ba? Duterte diehard supporter tapos si Duterte ganyan magsalita, contradicting. Continue natin. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3, a time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young, and a time to be old, a time to be active, and a time to retire. And time to die. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. 'Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay, pati tatay ko dyan sa cemetery kasi maingit ako sa kanila. Pagkina na sila eh. Hindi pa, because you're a mayor. Hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political. 'Di ba? Sabi niya magre-retire na raw po siya. Pero nag-file naman siya ng candidacy. So ulyanin na po talaga, no? Ulyanin na 'to. Nakalimutan niya na po nag-file siya ng candidacy. Ay nako. fortunes of my children. Kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga hudapin. Kayo na mga Diyos pa na hanapin ko. May magiging Di ba? Tuwan-tuwa pa itong mga vlogger ng DDS na tinatanong at sinasagot sila ng ganyan ni Digong na sobrang illogical. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mahirap po magpakatanga. Di ba? Para maging DDS ka, kailangan mo magpakatanga. Ang problema, matalino tayo. Nag-iisip tayo. Wala ka naman maging DDS pa tayo kung ganyan katanga yung magiging narrative natin. masaya dyan sa mayor, sa payag mo yan. Na ayaw mo na. Ayaw ko na tanong. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way.
Kasi ang buhay parang palad. Kung nasa palad nila, indayan nila, ni Pulong, if they stay there forever or Wala sa palad nila yung politika. Wala. Kasi mga bobo yung mga yan. Yung mga anak mo, mga sinto-sinto yan. Wala namang political capital yung mga yan eh. Di ba? Si Sara Duterte ba? Si Pulong Duterte ba? Tsaka si Basti Duterte ba? Magiging congressman ba yan? Magiging mayor ba yung mga yan? Magiging vice presidente ba yung mga yan? Kung hindi dahil dun sa tatay? Oh. So kapag ito si Digong po, sana wag naman sana kaagad, no? Kung ito po si Digong po ay kukunin na po ni Lord, wala na po lahat po ng mga politiko, pati yung mga anak niya na kumukuha po ng political capital diyan kay Digong na yan, kay Duterte na yan, lahat po yan malalaos. Lahat yan. Sila Vic Rodriguez, sila Harry Roque, di ba sila Glenn Chong, malalaos yung mga yan. Kay Digong na lang po sila kumakapit. just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa chance, di ba? Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Okay na, di ba? So yun, at least I get the point, no? So magre-retiro na raw po siya. So yan na, so yan lang po. Gusto ko lang pong i-share po itong video po na to. No? So kayo po dyan sa Team Replay, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ng matandang hukluban? So, sa tingin nyo ba, itong sinasabi ni Digong ay seryoso siya dito? O isa na naman itong panggagago tsaka pang-uulol sa taong bayan? Well, sabi nga ng mga Duterte fanatics, itong mga Duterte idiot supporter, so sabi nila, ang mga Duterte daw po ay unpredictable. So para kasi sa akin, meron po kasing boundaries yung unpredictable sa pagiging bipolar, no? Parang may boundaries 'yan eh. You know, with due respect sa mga bipolar, no. Hindi naman sa panlalait, pero merong boundaries 'yan. Di ba? Meron pang boundaries yung pagiging unpredictable at saka pagiging psychopath. 'Yan para si Duterte, no? So yun, no. So diyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Digong. Sa tingin nyo ba, seryoso ba siya dito sa mga binabanggit niya? Na siya daw po ay retiro na sa politika o isa na naman itong pang-uulol o talagang ulyanin na talaga itong matandang hukluban na to? So ayan po ang gusto kong malaman po dyan sa comment section, no? So dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po nating content. So thank you, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Thank you, salamat.